King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1081. Blood God Crystal. Agad na nabasag ang tuktok ng kuweba. Boom! Isang mabigat at napakalaking figure ang bumaba sa harap ng grupo ng mga tao. Sa pinakagitna ng figure ay isang bola ng kumikinang na divine light, at ito ay nagliliwanag ng nakakatakot na aura na nagpabilis ng tibok ng puso ng isang tao. Ang alikabok ay tuluyang naayos, at isang malakristal na halimaw ang lumitaw bago ang Demigod Destruction, Sacred King Black Poison, at Sacred King Purple Poison. Ang kristal na halimaw na ito ay may magagandang tampok sa mukha, at hindi mabilang na mga puting linya ang damaloy sa katawan nito na parang mga ugat. Sa pinakagitna ng mga linyang ito ay may ginto at puting divine light. Pumasok ka sa katawan ni Master para subukang nakawin ang kapangyarihan ni Master. Ang higanting kristal na naglalaman ng bola ng divine light ay nagsalita sa malamig na tono na parang isang hari na nakatingin sa mga nasasakupan nito habang nakatingin sa mga hindi tao sa harapan nito. Ang Sacred King Black Poison, Sacred King Purple Poison, at ang iba pang Sacred Lords sa grupo ni Demigod Destruction ay nagsimulang manginig at pawisan ng malamig nang humarap sa napakalaking pressure ng kristal na higanti. Dahil sa likas na pagsupil, hindi sila makapag-isip tungkol sa paglaban. Ang divine power ay naging isang Yao spirit. May kapangyarihan kaya ito ng isang true god. Natigilan si Sacred King Black Poison. Sa simula, ang grupo ni Zhao Feng at ang kanilang grupo ay nagsama-sama at naisip ang nakawin ang bowl ang ito ng divine power, ngunit ang divine power ito ay talagang may sariling kamalayan, ito ay isang Yao spirit. Matagal nang namatay ang master mo. Ang sino mang makamit ang kanyang naiwan ay makakapagpanatili nito. Ipinikit ni Demigod Destruction ang kanyang mga mata habang sinisiyasat ang kristal na higanti sa kanyang harapan. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng higanteng kristal na ito ay ang puting divine power, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang higanteng kristal ay maaaring magpakawala ng tunay na kapangyarihan nito. Kung magagawa nito, nangangahulugan iyon na ang paglilinang nito ay umabot na sa Heavenly Divine Realm, at ito ay naitaboy ng mundong ito at ipinatawag ng Ancient Desolate Realm of Gods. Sa makatuwid, ang Demigod Destruction ay nakatitiyak na ang Yao Spirit sa kanyang harapan ay hindi nakakatakot gaya ng iniisip nila. Tumingin ang Sacred King Black Poison kay Demigod Destruction, at nanginginig ang kanyang puso. Ang Demonic Sky Palace ay orihinal na isang normal na 3-star power lamang, ngunit ang Sacred King Destruction ay nagawang maging isang demigod hindi pa nagtagal, at ang Demonic Sky Palace ay naging isang peak 3-star force. Bagamat kamakailan lamang ay naging demigod si Demigod Destruction, mayroon siyang Eyes of Destruction. Nangangahulugan ito na kahit ilang demigod sa Dark Moon Lord Dynasty na nabuhay ng ilang dosenang milenyo ay hindi niya kapareha. Sa makatuwid, ang Demigod Destruction ay malamang na humantong sa Demonic Sky Palace na maging isa pang 4-star power sa Dark Moon Lord Dynasty. Nais mong makuha ang kapangyarihan ni Master sa pamamagitan lamang ng iyong lakas. Ang higanting kristal ng divine power ay hindi napigil ang tumawa. Weng! Ang bola ng divine light sa puso ng kristal na higanting divine power ay kumislap at naglabas ng isang banal na aura. Nagsimula ring lumiwanag ng mas maliwanag ang mga puting linya sa paligid ng katawan ng kristal na higanting divine power. Ang mga naiwan lang ang makakakuha ng bahagi. Ang mga mata ng Demigod Destruction ay kasing liwanag ng araw habang sila ay nagpapalabas ng mga Dao of Destruction na maaaring sirain ang langit at lupa. Hindi mapipilit ng Demigod Destruction ang iba pang mga Sacred Lord na manatili, ngunit kung matutulungan siya, mababawasan nito ang matinding pressure. Senior Destruction, tutulungan ka namin. Nagpa siya ang Sacred Kings Black Poison at Purple Poison na manatili, habang ang dalawang early stage na Sacred Lords sa grupo ng Demigod Destruction ay nagpa siya na umalis. Ang mga Sacred Lords sa unang yugto ay hindi nang ahas na lumahok sa isang labanan na umabot na sa antas ng mga Diyos. Giant God Seal. Ang higanting kristal ng divine power ay humakbang pasulong at sumuntok, na bumubuo ng isang gintong selyo na durog patungo sa Demigod Destruction at kasama. Light of Destruction. Biglang nagbago ang mga mata ni Demigod Destruction at naglabas ng isang alon ng gintong liwanag. Ang mga figure ni Zhao Feng at ng kumpanya ay dahan-daang lumitaw sa hangganan ng God Corps na may isang kislap ng pilak. Ito ang pasukan na unang pinasok ni Zhao Feng at ng kumpanya. Bago sila gumawa ng anumang aksyon, ginamit ni Zhao Feng ang Misty Spatial World upang mag-iwan ng marka.
Muntik na yon. Iyon ay demigod destruction. Sabi ni Nan Gongsheng sa nagngangalit na mga ngipin. Kahit hindi dumating ang demigod destruction, aalis na sana tayo. Ang bola ng divine power ay mayroon ng sariling kamalayan. Sabi ni Zhao Fang. Ano? May sarili itong kamalayan. Nasa kalahating pagdududa si Nan Gongsheng. Dapat tayong bumawi at pagsamahin ang ating kapangyarihan dito. Iminungkahi ni Zhao Fang. Ang lahat ay naubos na ng maraming enerhiya kanina, at lahat sila ay nasugatan sa iba't ibang antas. Higit pa rito, pilit na pinalaki ni na Zhao Fang, Nan Gongsheng, at Zhao Yufei ang kanilang kultibasyon upang makapunta rito, kaya ang kanilang mga pundasyon ay hindi kasing matatag. Sa kanila, ang pundasyon ni Nan Gongsheng ang pinakamahina. Maganda yan. Nakangiting sagot ni Zhao Yufei. Ang God Corps ay ang perpektong lugar para sa kanya upang linangin dahil mayroon siyang bloodline ng espiritual na lahi. Whoosh! Isang substandard God Crystal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Yufei. Ito ang nakuha niya sa pagpatay sa higanteng kristal, kaya napakataas ng grade nito. Zhao Fang, bakit mo gustong patayin ang Sacred Lord Myriad Forms? Tanong ni Nan Gongsheng. Nasa malaking panganib sila kanina, ngunit gusto pa rin ni Zhao Fang na makuha ang Sacred Lord Myriad Forms. Makikita ng isa kung gaano determinado si Zhao Fang. Interesado ako sa Eyes of Myriad Forms. Ngumiti si Zhao Fang. Sa laban kanina, sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei ay nakakuha ng ilang substandard na God Crystals, ngunit hindi iyon gaanong kumpara sa pagkuha niya ng Sacred Lord Myriad Forms. Pagkatapos ay pumasok si Zhao Fang sa Misty Spatial World. Zhao Fang, ano ang gusto mo? Tumunog ang mahinang boses ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay iginapos ng maliit na pasang magnanakaw. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay lumutang sa hangin sa itaas ng Sacred Lord Myriad Forms at nagpakawala ng malakas na bloodline pressure at pinakanak ang pinapakpak ang mga pakpak nito, na naglalabas ng layer ng Dream Pollen na naging dahilan upang hindi makalaban ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang maliit na pasang magnanakaw ay hahampas din sa ulo ng Sacred Lord Myriad Forms paminsan-minsan gamit ang pala. Gaze of the God's Eye. Isang surge ng napakalaking kapangyarihan ng mata ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Sa isang iglap, ang kanyang kaliwang mata ay naging isang napakalalim na purple whirlpool na umabot sa isang walang hanggang kalaliman. Isang ipinagbabawal na kapangyarihan na nakatutok sa kaluluwa ang sumasakop sa katawan ng Sacred Lord Myriad Forms. Itong galaw na naman. Nanlamig ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms at nagsimulang umalis sa kanyang katawan. Ang soul intent ni Zhao Fang ay umabot na sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, at ang malaking halaga ng Dream Pollen ay bumagsak sa Sacred Lord Myriad Forms. Ito ay nagpapahina sa kanyang kaluluwa at hindi na makatiis. Whoosh! Ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms ay sinipsip sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Aalipinin ko muna siya, pagkatapos ay nakawin ang kanyang Eyes of Myriad Forms pagkatapos umalis sa God Coppers. Nag-isip sandali si Zhao Fang bago bumulong. Sa oras na ito, hindi mahati ni Zhao Fang ang kanyang kaluluwa o kung hindi ay hihina ang soul intent niya, at hindi na siya makakatagal dito. Bukod pa rito, pagkatapos na alipinin ang Sacred Lord Myriad Forms, ang Sacred Lord Myriad Forms ay maaaring makatulong kay Zhao Fang, at alam niya kung gaano kalakas ang Eyes of Myriad Forms ay napakalinaw. Matapos gawin ang desisyong ito, pumasok si Zhao Fang sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at dahan-dahang itinatak ang Dark Heart Seal sa kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms. Shua! Ibinalik ni Zhao Fang ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms sa kanyang katawan. Master, may utos ka ba? Ang Sacred Lord Myriad Forms ay kalahating nakaluhod sa lupa at magalang na nagsabi. Ibalik mo muna ang iyong lakas at tulungan mo ako kung kinakailangan. Sinimulan ni Zhao Fang na linangin at pagsamahin ang kanyang paglilinang pagkatapos malutas ang isyo ng Sacred Lord Myriad Forms. Tingnan natin kung gaano kabisa ang mga substandard God Crystal mula sa mga higanteng kristal. Isang maliwanag na puti at gintong kristal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Sinimulan niyang i-circulate ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at sumipsip ng enerhiya sa loob ng substandard na God Crystal. Lumitaw din ang isang pulang kristal na dugo sa kamay ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay multitask at siniyasat ang kristal na perlas na ito na nagradiated ng nakakatakot na bloodline aura.
Nakuha ni Zhao Fang ang kulay dugo na kristal na perlas na ito mula sa ilalim ng lawa, ngunit wala siyang oras upang siyasatin ito noon. Mukhang isa itong God Crystal. Nagtapos si Zhao Fang matapos itong inspeksyonin ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, nakita na ni Zhao Fang ang Evil God Crystal noon, at ang kanyang Little World of Illusions ay mayroon ding God Crystal sa loob nito. Gayunpaman, itong God Crystal ay iba sa iba. Maliban sa katotohanang naglalaman ito ng isang tipak ng divine power at ang kakanyahan ng langit at lupa, mayroon ding napakalaking halaga ng kakanyahan ng dugo. Blood God Crystal. Natigilan si Zhao Fang. Ito ay isang God Crystal na naglalaman ng bloodline ng God Corps. Ayon sa mga hula ng mga eksperto sa kontinente, ang God Corps na ito ay malamang na ang Giant God Race, na nasa ika-15 ranggo sa 10,000 ancient races. Ang Giant God Race ay isang nakakatakot na lahi na mas mataas ang ranggo kaysa sa spiritual race, at ang Blood God Crystal sa kamay ni Zhao Fang ay maaaring maglaman ng maliit na bloodline nito. Inalis ni Zhao Fang ang Blood God Crystal pagkatapos kumalma. Ang halaga ng Blood God Crystal na ito ay malamang na mas mataas pa kaysa sa Evil God's Crystal ni Nan Gongsheng, ngunit sayang ang paggamit nito ni Zhao Fang. Una, si Zhao Fang ay mayroon ng perpektong bloodline ng Blood Devil Son, at wala itong pagkakatulad sa bloodline ng Giant God Race. Kung ginamit niya ang Blood God Crystal sa pagmamadali, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Pangalawa, ang perpektong Blood Devil Son bloodline ni Zhao Fang ay napakataas din ng grado. Maaaring hindi mas malakas ang tipak na ito ng bloodline ng Giant God Race kaysa sa perpektong Blood Devil Son bloodline ni Zhao Fang. Meow meow. Lumakad ang maliit na pas ang magnanakaw kasama ang Green Spiritual Gourd, at ibinuhos ni Zhao Fang ang kulay dugong likido na nakuha niya mula sa lawa. Pagkatapos ay pinunasan niya ito sa kanyang katawan habang pinapagana niya ang Sacred Lightning Body. Maaari nitong palakasin ang aking bloodline at mapataas ang aking estado ng pag-iral. Naglalaman din ito ng elemento ng Earth. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay naging kagalakan. Ang kulay dugong likidong ito ay mas epektibo pa kaysa sa linya ng dugo ng Skyfire Lightning Ape. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay naglalaman ito ng isang maliit na butil ng elemento ng Earth, na lubhang kapakipakinabang patungo sa Earth of Wind Lightning ni Zhao Fang. Makalipas ang isang araw, ang pisikal na aura na nagmumula sa katawan ni Zhao Fang ay lumakas at lumakas. Gumawa siya ng higit na pag-unlad sa ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body at nagawang ganap na pagsamahin ang kanyang paglilinang. Ang kanyang Earth of Wind Lightning ay mas matatag din. Nagawa ni Zhao Fang na lutasin ang problema ng pilit na pagtaas ng kanyang cultivation sa pamamagitan ng paggamit ng malalaking halaga ng likidong kulay dugo at ilang substandard na God Crystals. Whoosh! Iniwan ni Zhao Fang ang Misty Spatial World. Nagawa rin ni Nan Gongsheng na pagsamahin ang kanyang paglilinang sa loob ng isang araw sa pamamagitan ng paggamit ng maraming mapagkukunan. Nakuha niya ang kontrol sa isang malakas na kapangyarihan, ngunit dahil hindi pa sapat ang kanyang pangunawa, hindi niya pa rin lubos na mamaster ang kapangyarihang ito. Magagamit niya lang ito ng medyo mas mahusay kaysa dati. Sa kabilang panig, si Zhao Yufei ay mabilis ding umuunlad. Ang kanyang Mystic Light Sacred Power ay mas pino. Ito ay halos maihahambing sa sacred power ng mga Sacred King. Gayunpaman, si Zhao Yufei ay nagkaroon ng parehong problema bilang Nan Gongsheng. Hindi pa sapat ang kanyang pangunawa. Tara na, dapat mayroong maraming mapagkukunan sa God Corps na makapagpapadalisay sa ating mga kaluluwa at sa ating pangunawa. Sabi ni Zhao Fang. Kailangan din niya ang mga mapagkukunang ito. Kumilos ang tatlo. Ang lugar na dinaanan nila noon ay malamang na hindi kahit 10,000 ng kabuoang God Corps. Ito pa rin ang gilid ng God Corps. King of Gods, Kabanata 1082. Pagiging target muli. Sina Zhao Fang, Zhao Yufei, at Nan Gongsheng ay lumipad sa komplikadong istruktura. Pumunta tayo sa gitna ng God Corps. Ito ang kanilang layunin. Ang kapalaran at mga mapagkukunan sa gitna ng God Corps ay tiyak na mas mahusay kaysa sa labas. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay ginagamit ni Zhao Fang ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata upang makakita sa mga kristal na pader at mag-scout out sa lugar pati na rin ang paghahanap ng mga kayamanan. Sinadya nilang iwasan ang ibang mga grupo, ngunit makikipagkompetensya sila sa ibang mga grupo kung napansin nila ang mga bihirang mapagkukunan. Ang grupo ni Zhao Fang ay hindi mahina, at mahusay silang nagtutulungan.
Ang mga normal na grupo na pinamumunuan ng Sacred Kings ay walang nagawa sa kanila. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa Demigod Destruction na nakikipaglaban sa higanteng kristal ng Divine Power. Bulong ni Nan Gongsheng. Halata na hindi pa rin niya nakakalimutan ang tungkol sa bola ng Divine Power. Mahirap malaman. Umiling si Zhao Feng. Ayon sa kanyang mga hula, ang tunay na lakas ng Yao Spirit ay hindi dapat mas mababa sa Demigod Destruction. Ang depensa at kapangyarihan ng Yao Spirit ay napakahusay, maaari itong gumamit ng kaunting Divine Power, at maaaring mayroon pa itong ilan sa mga pamamaraan na dating taglay ng master nito. Ang kombinasyon ng mga kadahilan ng ito ay nangangahulugan na kahit ang Demigod Destruction, na mayroong Eyes of Destruction, ay maaaring hindi nito katugma. Gayunpaman, may posibilidad din na ang away sa pagitan nila ay nakaakit ng ibang grupo. Sa kabuuan, napakaraming posibilidad, kaya mahirap hulaan ang resulta. Sa totoo lang, gusto rin ni Zhao Feng ang bola ng Divine Power na iyon. Ngayon na ang kanyang cultivation ay sapat na, sa kanyang teorya, maaari niyang makuha ang Divine Power. Higit pa rito, ang Divine Power na iyon ay hindi katulad ng kapangyarihan ng Evil God sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng. Hindi ito makakaapekto sa kanyang pagkatao. Kung magagamit niya ang Divine Power, magkakaroon si Zhao Feng ng isa pang trump card. Magagawa niyang magpakawala ng mapangwasak na pisikal na kapangyarihan tulad ni na Kunlun at Nan Gongsheng. Higit pa rito, ang Divine Power ay lubhang kapakipakinabang para makapasok sa Heavenly Divine Realm. Sa oras na ito, isang malakas na pagsabog ang tumunog sa hindi kalayuan. Si Zhao Feng at ang iba pa ay agad na naalarma. Naramdaman nila na ang sentro ng pagsabog ay napakalayo sa kanila, ngunit ang kapangyarihan nito ay talagang kumalat hanggang sa kanila. Mula dito, nakita nila kung gaano kakilakilabot ang pagsabog. Tingnan natin. Iminungkahi ni Zhao Feng. Isang malabong gininto ang ripple ng liwanag ang kumalat sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang nagsimulang lumapit ang tatlo sa gitna ng pagsabog. Isang surge ng divine aura ang maramdaman, at ito ay nagpang-inig sa kanila. Papalapit na sila sa pinanggalingan ng pagsabog. Ang mga kristal na pader dito ay nasira. Tumingin si Nan Gongsheng sa gilid at nakita ang ilang palatandaan ng pagkasira ng mga kristal na pader. Nakita rin ni Zhao Feng ang ilang iba pang grupo na papalapit na may kakayahan ang kanyang kaliwang mata. Halatang naaakit din sila sa pagsabog. Yan ay. Naabot ng mata ni Zhao Feng ang limitasyon nito matapos tingnan ang ilang dosenang kristal na dingding, at nakakita siya ng ilang larawan. Ang karamihan sa mga pader doon ay nawasak, at ang mga tipak ng Divine Power ay tumutulo mula sa mga dingding. Ginawa nitong ipinagbabawal na lugar ang lahat ng lugar sa loob ng isang tiyak na hanay. Sa gilid ng mga sirang pader ay may dalawang malubhang na sugatan na Sacred Kings at ilang Sacred Lords. Ang dalawang Sacred Kings na ito ay Sacred King Black Poison at Sacred King Purple Poison na nakilala ni Zhao Feng at ng kumpanya kanina. Kilala rin ni Zhao Feng ang isa sa mga hindi tao na Sacred Lords. Ito ay Sacred Lord Sky Trampler. Ang Sacred Lord Sky Tramper ay ang late stage na Elephant Man na Sacred Lord na sinubukang maghiganti kay Zhao Feng kasama ng Sacred Lord Myriad Forms noong nakaraan. Ang gatay-gatay na bangkay ng isa pang di-tao na Sacred Lord ay nakalatag sa hindi kalayuan sa kanila, at ang kanilang kaluluwa ay nawasak. Dalawang figure ang lumipad palabas mula sa gitna ng pagsabog. Destruction, isang masamang pagpili na magtrabaho kasama ka sa pagkakataong ito. Ang isa sa mga figure ay isang elder ng lahi ng mga elepante na may maitim na dilaw na balat. May muscular figure siya, pero mahina ang aura niya, at pangit ang ekspresyon niya. Ferocity, kung hindi dahil sa aking Eyes of Destruction, namatay ka na sa pagsabog ng Divine Power mula sa kristal na higanti. Malamlam ang mga mata ni Demigod Destruction. Ang lakas na taglay ng kristal na higanteng Divine Power sa simula ay lumampas sa mga limitasyon ng kung ano ang maaaring hawakan ng Demigod Destruction. Saglit na hinabol ang grupo ni Demigod Destruction bago nila nakilala si Demigod Ferocity mula sa lahi ng mga elepante. Ang dalawang Demigod ay nagsama-sama, pinaikot ang tubig, at nagsimulang habulin ang higanteng kristal ng Divine Power. Sa huli, alam ng kristal na higanteng Divine Power na hindi ito makakatakas, at pinasabog nito ang bola ng Divine Power sa loob ng katawan nito, na lumilikha ng kasalukuyang sitwasyon. Napakaraming enerhiya ang ginugol namin at wala kaming nakuhang kapalit. Nagalit si Demigod Ferocity.
Lord Ferocity. Magalang na yumoko ang grupo ni Demigod Ferocity habang binabati siya. Wala silang lakas ng loob na galitin itong Demigod ngayon. Tara na. Pinangunahan ni Demigod Ferocity ang kanyang grupo at aalis na sana. Demigod Ferocity, may sasabihin ako sa iyo ng ilang balita. Ang Sacred Lord Myriad Forms mula sa iyong lahi ng mga elepante ay nakuha ng isang tao. Ngumiti si Demigod Destruction at sinabing, ano? Yung Brat Myriad Forms. Biglang huminto si Demigod Ferocity, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sinong eksperto sa tao? Tanong ni Demigod Ferocity. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay napakayabang at kumilos sa kanyang sarili. Ang kanyang relasyon sa iba pang miyembro ng lahi ay hindi masyadong maganda, ngunit ang Sacred Lord Myriad Forms ay mayroong Eyes of Myriad Forms, ibig sabihin ay napakataas ng kanyang potensyal. Tiyak na magagawa niyang maging demigod sa hinaharap, at iyon ay napakahalaga para sa kanilang lahi. Hihihi. Isang tao na Sacred Lord na nagngangalang Zhao Feng. Tumawa si Demigod Destruction na may bahid ng panunuya. Si Zhao Feng ay medyo sikat sa panahon ng digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties. Gumamit siya ng kakaibang sandata para talunin ang Sacred Lord Myriad Forms noong quasi-Sacred Lord pa lang siya, at pagkatapos na makapasok sa Mystic Light Realm, nagawa niyang talunin ang Sacred Lord Myriad Forms nang magkita silang muli. Ngayon, ang Sacred Lord Myriad Forms ay nahuli ng buhay ni Zhao Feng. Zhao Feng. Isang unang yugto ng Sacred Lord. Malungkot ang ekspresyon ng Demigod Ferocity. Malinaw na narinig niya ang tungkol kay Zhao Feng dati. Gayunpaman, dahil nakalusot si Zhao Feng sa mga unang yugto lamang pagkatapos na makapasok sa God Corps, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Malamig na sumingit si Demigod Ferocity at umalis kasama ang kanyang grupo. Kasabay nito, umalis si Demigod Destruction kasama ang ilan pang iba. Masyadong nakakatakot ang pagsabog. Parehong malubhang nasugatan ang Demigod Destruction at Demigod Ferocity, kaya delikado kung makatagpo sila ng isang taong demigod. Nanginig ang puso ni Zhao Feng nang makita niya ang sitwasyon malapit sa pagsabog gamit ang kanyang kaliwang mata. Kailangan na nating umalis agad. Agad na sinabi ni Zhao Feng bago isama sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei at umalis. Hindi niya akalain na darating ang ganoong problema pagkatapos makuha ang Sacred Lord Myriad Forms. Sa una, ang dapat ipag-alala ni Zhao Feng sa Odd Corps ay ang Demigod Dark Ocean mula sa Nine Darkness Palace, ngunit ngayon ay isa na namang demigod ang nakatutok sa kanya. Ang mga demigod ay nakatayo sa tuktok ng sona ng kontinente. Kahit na si Demigod Ferocity ay malubhang nasugatan ngayon, maaari pa rin niyang patayin si Zhao Feng sa isang tapik ng isang daliri. Mayroong dalawang hindi tao na demigod sa sentro ng pagsabog. Sinabi ni Zhao Feng matapos makita na parehong curious sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ni Nan Gongsheng at Zhao Yufei ay kapansin-pansing nagbago. Si Zhao Feng at ang kumpanya ay bumagal lamang at nagsimulang mabawi ang kanilang Yuan Qi pagkatapos maglakbay ng mahabang distansya. Zhao Feng. Ano ang nangyari doon? Bakit may dalawang demigod? Tanong ni Nan Gongsheng. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao Feng sa kanila ang kanyang nakita. Ang Divine Power Crystal Giant ay nasira sa sarili. Nagpakawala ng mahabang hininga si Nan Gongsheng. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang, ngunit mayroong maraming kapalaran sa loob ng God Corps. Dapat mayroong Divine Power sa ibang lugar. Nagpatuloy ang tatlo matapos magpahinga sandali. Whoosh! 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 Narinig ng tatlo ang mga tunog ng labanan sa unahan pagkatapos maglakbay ng ilang milya. Weng! Isang malabong gininto ang ripple ang tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Feng nang makita niya ang mga pader sa unahan niya. Tatlong golden white figure ang tumalsik mula sa isang tumpok ng mga kristal na guho at tumungo sa direksyon ni Zhao Feng. Bilisan mo, huwag mong hayaang makaalis ang mga Sacred Lord na iyon mula sa Grand Imperial Hall. Kumuha sila ng maraming substandard na God Crystal at mahahalagang halamang gamot. Agad na humabol ang 5 di-tao na figure mula sa tumpok ng mga guho na kristal. Sacred Lord Gong Huang. Nakita ni Zhao Feng ang isang pamilyar na figure sa mga tumatakas. Ang Sacred Lord Gong Huang ay ang Sacred Lord mula sa Grand Imperial Hall na responsable sa pagprotekta sa Ninth Prince sa larangan ng digmaan. Whoosh! Whoosh! Mayroong dalawang napakalakas na aura sa mga hindi tao na humahabol sa kanila.
Bahagya nilang nakita ang isang kalahating transparent na berdeng balat na babae sa loob ng puting sinag ng liwanag. Siya ay lubhang kaakit-akit, at siya ang pinakamabilis. Sa likod niya ay isang malaking nasa katanghaliang gulang na hindi tao na may gininto ang dilaw na balahibo. Siya ay may hawak na isang sinaunang great axe at nagradiated ng isang pagdurog na presyon. Tumakbo ka, baka makatagpo tayo ng ibang grupo ng mga tao. Sabi ng isang lalaking nakasuot ng berdeng baluti sa grupo ni Sacred Lord Ganghuang. Bagamat siya ay isang Sacred King, ang lalaking nakabaluti na ito ay lubhang nasugatan. Nawala ang isang kanang braso niya, at ang kanyang mukha ay maputlang puti. Ito ay isang pangkat ng tao. Ang ibang Sacred Lord ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon nang makita nila ang figure ni Zhao Fang, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging pangit kaagad. Isang maagang yugto ng Sacred Lord. 3 Mystic Light Realm Sacred Lords. Bumagsak ang puso ng lalaking nakasuot ng berdeng nawalan ng braso nang makita niya si Zhao Fang. Napabuntong hininga siya nang maramdaman ang aura ng dalawang Sacred King sa likuran niya. May kabuuang 6 na hindi tao ang humahabol sa kanila, kabilang ang dalawang Sacred King. 3 normal na Sacred Lords ang magiging walang silbi kapag nakaharap ang ganoong nakakatakot na kombinasyon. Zhao Fang. Iba ang reaksyon ng Sacred Lord Ganghuang sa dalawa, at agad siyang tumawag ng may masayang ekspresyon. Ang dalawang Sacred Lords sa kanyang grupo ay parehong upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall na kadalasang nasa liblib, kaya hindi nila masyadong alam ang sitwasyon ng battlefield. Zhao Fang. Bagamat hindi alam ng lalaking nakasuot ng berdeng kulay ang hitsura ni Zhao Fang, narinig na niya ang pangalan noon pagkatapos lumabas sa pag-iisa. Zhao Fang, maaari mo ba kaming tulungan? Agad na tanong ng Sacred Lord Ganghuang. Alam na alam niya kung gaano kalakas sina Zhao Fang, Zhao Yufei, at Nan Gongsheng. Isa pa, ang tatlong ito ay mas malakas pa kaysa dati. Bagamat hindi niya inaasahan na matatalo ni Zhao Fang at ng iba pa ang mga hindi taong humahabol sa kanila, kung makikipagtulungan sila sa Sacred Lord Ganghuang at kasama, dapat silang ligtas na umatras. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng berdeng nakabaluti na nawalan ng braso at ng isa pang Sacred Lord at nagpahayag ng kasiyahan. Napag-alaman nga nila na iba ang trio sa harap nila pagkatapos ng malapitang inspeksyon. Nakilala rin ng lalaking nakabaluti na berde ang spiritual race bloodline ni Zhao Yufei. Ano ang makukuha namin dito? Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nanatiling pareho habang siya ay tumugon kaagad. Ano, ikaw? Ang maagang yugto ng Sacred Lord sa grupo ay labis na nagalit. Zhao Fang, lahat tayo ay tao. Hindi makatwira na tumulong ka sa pakikipaglaban sa mga hindi tao, tama ba? Nagdilim ang ekspresyon ng sugatang berdeng nakabaluti na Sacred King. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay nasugatan at walang magawa, hindi pa rin niya kakausapin si Zhao Fang sa ganoon kagandang tono. Sa sandaling ito, dumating ang 6 na hindi taong eksperto. Ang nangungunang dalawang Sacred Kings ay nag-inspection kay Zhao Fang at sa kanyang mga kasama, at ang kanilang malungkot na mga ekspresyon ay lumambot habang nagpapakita sila ng mga mahinang ngiti. Akala ko nakahanap ka ng hindi makapaniwalang mga kaalyado, pero 3 normal lang na Sacred Lord. Ngumiti ng masama ang babaeng hindi tao. King of Gods, Kabanata 1083. Pagsasama-sama. Akala ko nakahanap ka ng hindi makapaniwalang mga kaalyado, pero 3 normal lang na Sacred Lord. Ngumiti ng masama ang babaeng hindi tao. Ano ang mapapala ko dyan? Muling sinabi ni Zhao Fang sa nasugatan na green-armored Sacred King. Pagkatapos ng lahat, kung tutulong si Zhao Fang at ang iba pa, kakailanganin nilang harapin ang 6 na hindi tao, kabilang ang 2 eksperto sa Sacred King. Hindi handang gawin ni Zhao Fang ang ganoong peligrosong bagay para sa wala. Ayaw man lang mangabala ni Nan Gongsheng. At saka, ang green-armored Sacred King na ito ay tiyak na nangako na magbibigay ng gantimpala para sa tulong kung nakilala nila ang Sacred Kings o demigods. Ang green-armored Sacred King at ang kanyang grupo ay umaasa lamang sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga miyembro ng Grand Imperial Hall upang pilitin si Zhao Fang at ang kanyang mga kasama. Ang ekspresyon ng lalaking nakabaluti na berde at ng isa pang Sacred Lord ay sobrang pangit. Kung hindi dahil sa napakaapurahan ng sitwasyon, inatake na nila si Zhao Fang. Bilang mga upper echelon na miyembro ng isang 4-star power na kumokontrol sa buong Great Gun Lord Dynasty, talagang nang-ahas si Zhao Fang na i-blackmail sila.
Kami ay mga miyembro ng upper echelon ng Grand Imperial Hall, ang puwersang sumusuporta sa Great Gun Imperials. Hindi tama ang ginagawa mo. Pinigil ng lalaking nakasuot ng berde ang galit sa kanyang puso. Sacred King Greenlight, ibigay na lang natin ang ilan sa mga resources na nakuha natin. Hinikayat ng Sacred Lord Gang Huang. Pagkatapos ng lahat, kung mailigtas sila ni Zhao Feng at ng kumpanya, dapat silang makatanggap ng kabayaran. Ang mga hindi tao ay hindi eksaktong mahina. Napaka-interesante ng mga tao. Nag-aaway pa rin kayo sa isa't isa kahit na ang kamatayan ay malapit na sa inyo. Tumawa ang berdeng babae. Patayin silang lahat. Ang isa pang hindi tao na Sacred King ay hinawakan ang kanyang palakol at umungal habang siya ay agad na umatake. Ang iba pang hindi tao sa likod ay tumawa ng malamig at sumunod. Kung magagawa mong talunin ang mga hindi tao, handa kaming ibigay ang 30% ng nakuha namin ngayon. Nang makitang kumilos na ang kaaway na Sacred Kings, agad na nagsalita ang Sacred King Greenlight. Ang isa pang maagang yugto ng Sacred Lord ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, hindi nila naisip na si Zhao Feng at ang mga kasama ay talagang may kakayahan na lutisin ang panganib sa pagkakataong ito. Gusto lang nilang gamitin si Zhao Feng para magtagal dahil nagpadala na sila ng kahilingan para sa tulong habang sila ay hinahabol. 50%. Sabi ni Zhao Feng. Mga ignorante, nililigawan mo si kamatayan. Ang hindi tao na may hawak ng higanteng palakol ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon matapos makita si Zhao Feng at ang kumpanya na patuloy na nag-uusap. Mabuti, 50%. Galit na galit ang Sacred King Greenlight ngunit kailangang sumang-ayon sa mga kahilingan ni Zhao Feng. Kung gayon, sabay tayong umatake. Sabi ni Zhao Feng matapos silang makitang sumang-ayon. Kahit na ibigay sa kanila ng Sacred King Greenlight ang lahat, hindi makakatulong si Zhao Feng kung kailangang harapin ng kanyang grupo ang lahat ng mag-isa. Pumunta ka. Agad na umungal ang Sacred King Greenlight. Weng. Isang puting at gintong mahabang espada ang lumitaw sa kaliwang kamay ng Sacred King Greenlight at naglabas ng maliwanag na liwanag. Whoosh! Whoosh! Ang anim na tao ay umabant. Boom! Nagpadala si Nan Gongsheng ng isang alon ng kulay ube at dugo na liwanag na nakipagsagupaan laban sa lalaking hindi tao na may hawak ng palakol. Kasabay nito, ang iba pang 5 tao ay nakipaglaban sa iba pang mga di pantaong eksperto. Ito ang bloodline ng spiritual race. Agad na nalaman ng transparent na berdeng hindi tao na babae ang pagkakakilanlan ni Zhao Yufei sa sandaling nakipag-away siya sa kanya. Ipinatawag ni Zhao Yufei ang Heaven Earth Yuan Qi sa bawat paggalaw upang dagdagan ang lakas ng kanyang mga galaw. Spiritual Glow Saint Blue. Ang malajade na kamay ni Zhao Yufei ay naglabas ng lilang liwanag na bumaril patungo sa transparent na berdeng hindi tao na Sacred King. Sa kabilang panig, ang sagupaan sa pagitan ng lalaking hindi tao na may hawak ng palakol at Nan Gongsheng ay naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Ang sinaunang palakol sa mga kamay ng hindi tao na Sacred King ay nagpalabas ng isang malakas na kapangyarihan na pumipigil sa lahat habang ito ay nagwasak ng isang alon ng pagkawasak. Si Nan Gongsheng ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kahinaan habang siya ay nagpapalipat-lipat ng tipak ng kapangyarihan ng Evil God. 2 evil demonic claws ang nabuo at hinaranggan ang pag-atake ng hindi tao na Sacred King. Kapangyarihan ng Evil God. Nan Gongsheng. Nagulat ang ekspresyon ng hindi tao na lalaki nang makilala din niya ang pagkakakilanlan ni Nan Gongsheng. Sa kabilang banda, nakipaglaban si Zhao Feng sa mga Sacred Lords ng pangkat na hindi tao. Ito ang plano na itinakda ni Zhao Feng at ng iba pa noon pa man. Kung makatagpo sila ng grupong may mga Sacred Kings, sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei ang may pananagutan sa pagtigil sa Sacred Kings. Si Nan Gongsheng ay may kapangyarihan ng Evil God at ang Substandard God Golden Pawn Shield. Ang pagpigil sa isang Sacred King ng mag-isa ay magiging napakadali. Nadouble rin ang battle power ni Zhao Yufei sa God Corps dahil sa kanyang spiritual race bloodline. Si Zhao Feng ay mukhang pinakamahina, kaya madali siyang hindi pinansin. Siya ang may pananagutan sa mabilis na pagkatalo sa iba pang mga Sacred Lords sa pangkat na hindi tao at pagibayo ng tubig. Siyempre, ang taktika na ito ay gumagana lamang laban sa mga pangkat na hindi tao na may pinakamaraming 2 Sacred King. Gayunpaman, maaari lamang umasa si Zhao Feng at ang kumpanya sa taktikang ito upang makakuha ng kaunting bentahe.
Napakahirap para sa kanila na talunin ang kalaban maliban kung ginamit nila ang ilan sa kanilang mga nakatagong baraha. Kapag nakilala nila ang isang pangkat na hindi tao na may 3 o higit pang Sacred Kings, mapipilitang umatras si Zhao Feng at ang iba pa. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinagsama ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng Wind Lightning sa Physical Force Lightning Domain at pinakawalan ang isang Escarlate Gintong palad ng kidlat. Weng! Whoosh! Whoosh! Isang higanteng gininto ang pulang palad ng kidlat ang tumulak pasulong ng may matinding lakas at presyon ng Physical Force Lightning Domain. Boom! Hindi napigilan ng early stage na Sacred Lord at ang late stage na Sacred Lord sa harap ni Zhao Feng ang palad ni Zhao Feng at nontog sila sa kristal na pader sa likod nila. Ang maagang yugto na hindi tao na Sacred Lord ay muntik nang mapatay ng palad ni Zhao Feng. Senior, hindi niya tayo kalaban. Ang huling yugto na Sacred Lord ay nasugatan at natakot kay Zhao Feng. Paano ito posible? Paano magiging malakas ang brat na iyon? Nagulat ang transparent na berdeng hindi tao na babae. Ang lakas ng 3 Mystic Light Realm Sacred Lord na ito ay lumampas sa kanilang inaasahan. Anong kapangyarihan? Natigilan ng Sacred King Greenlight. Hindi niya akalain na sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei ay umabot sa isang yugto kung saan maaari nilang pigilan ang Sacred Kings. Ang lakas ni Zhao Feng ay hindi rin dapat maliitin. Sa hitsura nito, kung maayos silang magkakasama, maaari nilang talunin ang mga hindi tao. Mahusay. Tuwang-tuwa ang Sacred Lord Gang Huang. Maging siya ay hindi inaasahan na ang lakas ng mga ito ay umabot sa ganoong antas. Sa pag-iisip pabalik sa unang pagkikita nila, ang lakas ni Zhao Feng ay kapantay lamang ng Sacred Lord Myriad Forms, at si Nan Gongsheng ay kapantay lamang ng Sacred Lord Sky Trampler. I-clone. Ang dalawang hindi tao na Sacred Kings ay agad na nagpakawala ng kanilang mga clone para tulungan ang late stage na Sacred Lord na makitungo kay Zhao Feng. Ang mga clone ng dalawang Sacred Kings na ito ay bawat isa ay may 50% battle power ng orihinal, at pagkatapos makipagtambol sa late stage non-human Sacred Lord, nagawa nilang sugpuin si Zhao Feng. Sacred King Greenlight, ang iyong clone. Agad na tanong ng Sacred Lord Gang Huang. Ang aking clone ay malubhang nasugatan sa labanan kanina at hindi makalaban. Nagpa siya ang Sacred King Greenlight na huwag suportahan si Zhao Feng. Weng! Ho! Ho! Nang makitang masama ang sitwasyon, agad na pinakawalan ni Zhao Feng ang projection ng kanyang Little World of Illusions para pahinain ang 3 hindi tao sa kanyang harapan. Mahina ang kamalayan ng dalawang clone, kaya mahina ang kanilang pagtutol laban sa munting mundo ng mga ilusyon ni Zhao Feng. Ang mga diskarte sa ilusyon ni Zhao Feng ay mas malakas sa kanyang Little World projection. Purple Star Chaos, Soul Chaos. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata at ginamit ang ilan sa mga simpleng diskarte sa ilusyon na natutunan niya mula sa G-Family. Sa totoo lang, ang talento ni Zhao Feng sa Tao of Illusions ay nalampasan ang kanyang talento sa nakakasakit na eye bloodline techniques, hindi lang talaga siya nakatutok dito. Hindi maganda. Ang gulo talaga ng brat na iyon. Ang hindi tao na Sacred King na may hawak ng palakol ay nadama na ang sitwasyon ay hindi maganda ang hitsura. Kahit na sa tulong ng kanilang mga clone, nagawa pa rin ni Zhao Feng na lumaban at dahan-dahang nakakuha ng kalamangan. Higit pa rito, ang mga tao ay mayroon pa ring 3 upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall na hindi rin maaaring baliwalain. Bagamat nasugatan ng husto ang Sacred King Greenlight, taglay pa rin niya ang battle power ng isang late stage na Sacred Lord. Umalis. Ang transparent na berdeng hindi tao na babae ay agad na nag-message sa iba. Hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban sa gayong masamang sitwasyon. Whoosh! 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 Ang lahat ng hindi tao ay nagsimulang umatras ng sabay, at walang sino man sa mga tao ang humabol sa kanila. Salamat sa pagtulong, Little Brother Zhao. Agad na nagpasalamat si Sacred Lord Gang Huang. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng sa Sacred Lord Gang Huang bago bumaling sa Sacred King Greenlight. Naway gawin ng senior na ito ang ipinangako. Sabi ni Zhao Feng. Kung ang iba pang dalawang miyembro ng Grand Imperial ay umatake ng buong lakas ngayon, ang laban ay natapos na ng mas maaga, ngunit ang Sacred King Greenlight ay tumingin lamang habang ang dalawang hindi tao na Sacred Kings ay nagpadala ng kanilang mga clone at hindi tumulong. Siyempre, ibinigay ng Sacred King Greenlight ang isang interspatial ring na labis na ayaw.
Ang Sacred King Greenlight ay isang Sacred King at isang taong may malaking kapangyarihan sa loob ng Grand Imperial Hall. Malinaw na gagawin niya ang ipinangako. Kinuha ni Zhao Fang ang interspatial na singsing at ipinakita ang labis na kagalakan matapos itong suriin. 43 mahalagang halamang gamot, 16 na substandard God Crystals, at 3 tunay na God Crystals. Naniniwala si Zhao Fang na ang Sacred King Greenlight ay tiyak na hindi nagbigay sa kanya tulad ng kanyang ipinangako, ngunit ang halaga ng mga mapagkukunan ay lumampas na sa inaasahan ni Zhao Fang, kaya hindi niya nahirapan ang Sacred King Greenlight. Paalam. Agad na nagpaalam si Zhao Fang sa Sacred King Greenlight pagkatapos makumplito ang kanilang deal. Pagkatapos ay umalis kaagad sina Zhao Fang, Nan Gongsheng, at Zhao Yufei. Ilang makapangyarihang aura ang lumitaw sa likod ng Sacred King Greenlight pagkaalis ni Zhao Fang at ng kumpanya. Sacred King Greenlight, anong nangyari? Nasaktan ka. Ang bagong dating ay ang Sacred King Feather Spirit. Agad siyang sumugod nang matanggap niya ang paghingi ng tulong ng Sacred King Greenlight. Nakakilala kami ng ilang hindi tao, ngunit dumating ang grupo ni Zhao Fang, at nagawa naming talunin ang mga hindi tao ng magkasama. Napabuntong hininga ang Sacred King Greenlight. Kung mas maaga lang dumating ang Sacred King Feather Spirit, hindi sana siya na-blackmail ng mga junior na iyon. Ano? Zhao Fang. Tumigil ang Sacred King Feather Spirit bago nagpakita ng masayang tingin. Kumislap din ang mga mata ni Sacred King Zaihai sa tabi niya. Brother Greenlight, saang direksyon pumunta si Zhao Fang? Pakisabi sa akin. Labis na nasasabik ang Sacred King Feather Spirit. Brother Feather Spirit, anong gusto mo kay Zhao Fang? Labis na nagulat ang Sacred King Greenlight sa kung paano kumilos ang Sacred King Feather Spirit. Brother Greenlight, maaaring hindi mo alam ito, ngunit si Zhao Fang ang salarin na pumatay sa 13th Prince at umatake sa isang upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall. Sabi ng Sacred King Feather Spirit. Siyempre, ganap niyang binaliwala ang katotohanan na siya ay malubhang nasugatan ni Zhao Fang. Napakasama ng junior na iyon. Bina-blackmail din niya ako para sa mga mahalagang resources na ngayon ko lang nakuha. Susundan ko si Brother Feather Spirit para hulihin ang brat na ito. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred King Greenlight, at tila mas masaya pa siya kaysa sa Sacred King Feather Spirit. King of Gods, Kabanata 1084. Walang humpay. Napakasama ng junior na iyon. Bina-blackmail din niya ako para sa mga mahalagang resources na ngayon ko lang nakuha. Susundan ko si Brother Feather Spirit para hulihin ang brat na ito. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred King Greenlight, at tila mas masaya pa siya kaysa sa Sacred King Feather Spirit. Senior Feather Spirit, paano si Zhao Fang ang salarin na pumatay sa 13th Prince? Natigilan si Sacred Lord Gang Huang. Noon, ang ilang mga tao mula sa panig ng Imperial at ang Land Province War Hall ay nag-imbestiga sa pangkat ng 9th Prince at nakumpirma na si Zhao Fang ay hindi maaaring ang pumatay sa 13th Prince, ngunit ngayon ay sinabi ng Sacred King Feather Spirit na si Zhao Fang ay ang salarin. Hindi naintindihan ng Sacred Lord Gang Huang. Naiinis din siya sa mga kinikilos ngayon ng Sacred King Greenlight. Tinulungan sila ni Zhao Fang at ng kanyang mga kasama, at maayos na naibigay ng Sacred King Greenlight ang kanyang resources, pero ngayon, plano niyang nakawin pabalik ang mga ito. Gayunpaman, dahil ang dalawang ito ay Mystic Light Realm Sacred Kings at may malaking kapangyarihan sa Grand Imperial Hall, malinaw na hindi sila masasaktan ng Sacred Lord Gang Huang. Sinasabi mo bang may mali sa mga investigasyon ko? Nagsalubong ang mga kilay ng Sacred King Feather Spirit habang nakatitig sa Sacred Lord Gang Huang. Ang mga invisible na batas ng langit at lupa ay nakalok sa Sacred Lord Gang Huang at ganap na pinigilan ang kanyang bloodline at sacred power. Isa na siyang tupa na maaaring patayin ng sinuman. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang maagang yugto na Sacred Lord at isang Sacred King. Ang Sacred Lord Gang Huang ay wala sa harap ng Sacred King Feather Spirit. Ang Sacred King Feather Spirit sa partikular ay isa sa mas makapangyarihan at mas matandang pag-iral sa mga Sacred Kings. Susundan ko ang tatlong senior. Agad na nagsalita ang isa pang early stage na Sacred Lord sa team ng Sacred King Greenlight. Mula sa kanyang pananaw, hindi makakatakas si Zhao Fang mula sa tatlong Sacred King sa alinmang paraan, at gusto rin niyang ipagpatuloy ang pag-scout sa God Corps. Ang pagsunod sa tatlong Sacred Kings ay halatang mas ligtas. Brother Feather Spirit,
Kakaalis pa lang nila at pumunta sa direksyon na ito. Sabi ng Sacred King Greenlight pagkatapos kumain ng ilang gamot sa pagpapagaling. Tara na. Nagsama-sama ang grupo ng Sacred King Feather Spirit at ang grupo ng Sacred King Greenlight, at may kabuuang 7 eksperto sa Mystic Light Realm ang humabol kay Zhao Fang. Ha, Zhao Fang, hindi kita matutulungan. Napabuntong hininga ang Sacred Lord Gang Huang. Iniwan niya ang grupo at naglalakbay ng mag-isa ngayon, at halatang hindi siya nang ahas na manatili sa God Corps ng ganoon. Ang Sacred Lord Gang Huang ay nakakuha na ng sapat na reward, kaya nagpa siya siyang umalis. Whoosh! Ang Sacred Lord Gang Huang ay umatras sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang mga alaala kung paano sila pumasok. Sa ibang lugar sa God Coppers, si Zhao Feng at ang kanyang kasama ay lumipat sa isang kumpletong landas na gawa sa mga kristal na pader. Dapat nasa gitna tayo ng God Coppers ngayon. Dahan-daang sinabi ni Zhao Feng. Parami ng parami ang mga mamahaling halamang gamot na makikita sa lahat ng dako, at ang mga dingding ay naging mas maliwanag at kumikislap ng mga puting ilaw. Brother Fang, sa likod natin. Tila may naramdaman si Zhao Yufei. Nang marinig ito, isang layer ng malabong ginto ang agad na tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Fang habang siya ay nag-scan sa likod. Hindi maganda. Takbo. Agad na sinabi ni Zhao Fang. Anong nangyari? Natarante si Nan Gongsheng. Hinahabol tayo ng Sacred King Greenlight at 2 pang Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall. Sabi ni Zhao Fang. Sigurado siya na ang 7 Mystic Light Realm expert na humahabol sa kanila ay darating para harapin siya dahil nasa gitna nila ang Sacred King Feather Spirit. Hindi matatakot si Zhao Feng kung ito ay Sacred King Feather Spirit lang, ngunit mayroong 3 Sacred Kings sa 7 taong humahabol sa kanila. Si Zhao Yufei at Nan Gongsheng ay maaari lamang mag-stall ng isang Sacred King bawat isa sa pinakadulo. Dahil mas malakas ang mga kalaban at mas marami silang tao, maaari lamang piliin ni Zhao Feng na tumakbo. Agad na nalaman ni Nan Gongsheng na may mali pagkatapos marinig ito, ngunit naniwala siya sa sinabi ni Zhao Feng. Whoosh! 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 Ang trio ay agad na gumamit ng escaping secret techniques para mabilis na dumaan sa mga kristal na pader. May ilang kayamanan, ngunit hindi nila ito inabala. Hindi malayo sa kanila. Nararamdaman ko ang kaguluhan ng kanilang sacred power. Doon. Ang mga mata ng may asol na Sacred King Zaihai ay kumislap habang umaarangkada siya. Ang mga layunin ng lahat ng 3 Sacred Kings ay sumikop sa grupo upang ang kanilang bilis ay tumaas sa parehong antas. Brother Fang, papalapit na sila. Nag-aalala ang ekspresyon ni Zhao Yufei nang maramdaman niya ang kaguluhan sa likod nila kasama ang kanyang Heaven Earth Yuan Qi. Si Zhao Feng ang pinakamabilis sa 3. Kung gagamitin niya ang Lightning Wings Spatial Flash, mas mabilis pa siya kaysa sa normal na Sacred Kings. Kasunod niya ay si Nan Gongsheng, pagkatapos ay si Zhao Yufei. Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano kabilas si Zhao Feng sa kanyang sarili. Hindi niya kayang iwan ng mag-isa sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei, di ba? Maaaring hayaan ni Zhao Feng sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei na makapasok sa Misty Spatial World, pagkatapos ay tumakas ng mag-isa. Malaki ang posibilidad na makatakas siya. Gayunpaman, ang Misty Spatial World ay naglalaman ng maraming sikreto ni Zhao Feng, at nag-aalala siyang papasukin si Nan Gongsheng. Kung tutusin, malaki ang pinagbago ng personalidad ni Nan Gongsheng. Brother Fang, dapat ba nating gamitin ang Misty Spatial World at umalis? Sinabi ni Zhao Yufei na may bahagyang pagkakasala. Hindi. Agad na tumanggi si Zhao Fang. Nag-iwan lang siya ng spatial marking kung saan sila pumasok. Kung ginamit nila ang Misty Spatial World para umalis, babalik sila sa kanilang panimulang punto, at gumamit sila ng maraming oras upang maabot ang sentro. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Ang boses ng Sacred King Feather Spirit ay tumunog mula sa likuran habang ang isang alon ng magnificent power ay dumurog patungo kay Zhao Feng at sa kanyang mga kasama na parang tsunami. Si Zhao Feng at ang iba pa ay handa na. Agad nilang inilabas ang kanilang Little World projections. 3 malakas na projection ng Little World ang lumitaw sa likod ng grupo ni Zhao Feng at hinaranggan ang mga layunin ng 3 Sacred Kings. Ang brat na ito ay may isa pang Little World. Laking gulat ng Sacred King Greenlight habang tinitingnan niya ang projection ng Little World of Wind Lightning ni Zhao Feng. Naalala niya na ginamit ni Zhao Feng ang Little World of Illusion sa kanilang labanan kanina.
Napakalakas din ang kapangyarihan ng Little World of Wind Lightning ni Zhao Fang. Paano kung malakas ang kanyang Little World? Hindi sapat ang kanyang pangunawa, kaya hindi niya lubos na magagamit ang kapangyarihan ng Little World. Nanunuya ang Sacred King Feather Spirit. Ang tatlong Sacred Kings ay naglabas din ng kanilang Little World projections at bumuo ng mas condensed power na dumurog sa kalawakan at nagpatuloy pasulong. Boom! Ang sagupaan ng Little World ay naging sanhi ng panginginig ng langit at lupa. Kahit na malakas ang Little Worlds ng grupo ni Zhao Fang, tama ang Sacred King Feather Spirit. Hindi sapat ang kanilang pangunawa at paglilinang, kaya hindi nila magagamit ang kapangyarihan ng kanilang Little World sa antas ng tatlong Sacred King. Gayunpaman, ginamit ni Zhao Fang at ng iba pa ang puwersang ito para mapabilis. Kasabay nito, isang berdeng tuldok ng liwanag ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Ito ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Isang malakas na surge ng sacred power ang namuo sa loob ng katawan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Boom! Boom! Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay naglabas ng Dream Pollen at ang sutla nito ng sabay. Ang landas sa likod ni Zhao Fang ay agad na natatakpan ng isang layer ng kulay bahaghari na liwanag at pollen. Pagkatapos ay inalis ni Zhao Fang ang Cloud Silkworm Saint Butterfly at pinalabas ang Sacred Lord Myriad Forms mula sa Misty Spatial World. Myriad Forms, World of Wind Lightning. Itinoon ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang mga mata at binago ang mga elemento ng langit at lupa. Agad na lumitaw ang walang limitasyong elemental na kapangyarihan ng Wind Lightning. Ang kapangyarihang ito ay napakadalisay at madaling makontrol. Kinokontrol ni Zhao Fang ang projection ng kanyang Little World of Wind Lightning at pinagsanib ang elemental power ng Wind Lightning sa kanyang katawan. Weng! Isang pares ng iskarlata na pakpak ng kidlat ang kumalat sa likod ni Zhao Fang at biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag habang ang elemental na kapangyarihan ng Wind Lightning ay nakapalibot kay Zhao Fang. Pumunta ka! Inilipat ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng Wind Lightning habang tinatangay niya sina Zhao Yufei, Nan Gongsheng, at Sacred Lord Myriad Forms at nagmamadaling pumunta sa hallway. Perpektong suporta. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na purihin. Napakakapakipakinabang ng The Eyes of Myriad Forms. Sa sandaling ito, ang buong grupo ni Zhao Fang ay naglalakbay sa parehong bilis tulad niya. Gayunpaman, hindi siya mas mabilis kaysa sa isang Sacred King na walang Lightning Wing Spatial Flash, at magagamit lamang iyon ng kanyang sarili. Bilang karagdagan, ang tanawin ay napakakomplikado, at sa banal na aura na humahadlang sa kanila, ang Lightning Wing Spatial Flash ay mahigpit na pinaghihigpitan at halos hindi na magamit kahit na gusto niyang tumakas ng mag-isa. Boom! Ang grupo ng tatlong Sacred Kings ay nakalusot sa layer ng pollen at seda. Iyan ay Sacred Lord Myriad Forms. Bulalas ng isa sa mga Sacred King. Zhao Fang, ang lakas ng loob mong makipagtulungan sa mga hindi tao. Ang Sacred King Feather Spirit ay umungal sa galit. Ang lahat sa kanilang grupo ay nakakita ng Sacred Lord Myriad Forms sa sandaling siya ay nagpakita upang tulungan si Zhao Fang. Habulin mo sila. Ang ekspresyon ng Sacred King Greenlight ay sobrang pangit. Saan mapupunta ang kanilang mukha kung nagawa silang itapon ni Zhao Fang? Kahit na may tulong sila ng Sacred Lord Myriad Forms, hindi makakatakas si Zhao Fang at ang iba pa. Whoosh! Ang tatlong Sacred Kings ay nagpalibot sa kanilang magnificent power at hinabol sila. Pigilan sila, sinabi ni Zhao Fang sa Sacred Lord Myriad Forms. Naiintindihan, Master. Nagsimulang umikot ang kulay bahaghari ng mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang kapangyarihan ng Wind Lightning sa likod ni Zhao Fang ay agad na naging mabigat na elemental na kapangyarihan ng Earth. Boom! 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 Bumagal ang takbo ng grupo ng Sacred Kings. Sa tatlong Sacred King, ang ilan ay nagdadalubhasa sa elemento ng hangin o tubig, ngunit wala sa kanila ang nagdadalubhasa sa elemento ng Earth. Gayunpaman, ang paglilinang ng Sacred Lord Myriad Forms ay masyadong mababa, kaya ang kailangan lang gawin ng tatlong Sacred Kings ay magsunog ng isang maliit na tipak ng kanilang Mystic Light Sacred Power, at magagawa nilang ganap na baliwalain ang pagtutol na ito. Master, ang aking paglilinang ay masyadong mababa. Hindi ko sila mapipigilan. Sinabi ng Sacred Lord Myriad Forms kay Zhao Fang. Bakit tayo hinahabol ng mga lalaking ito?
Pangit ang ekspresyon ni Nan Gongsheng, at naglabas siya ng uhaw sa dugo at malupit na aura na parang gusto niyang patayin ang lahat ng nasa likod nila, ngunit alam niyang hindi siya ang makakapareha nila. Umubo si Zhao Feng. Ang target ng Sacred King Feather Spirit at ng Blue-Haired Sacred King ay tila siya lang. Nangangahulugan nito na si Zhao Feng ay karaniwang hinihila pababa sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng. Sacred King Feather Spirit, sigurado ka bang gusto mo kaming habulin? Malakas na tanong ni Zhao Feng. Ang pag-aaksaya ng oras upang habulin ang isang tao sa God Corps ay isang paipong pagpipilian. Pinatay ang isang imperial na prinsipe at pinahiya ako. Wala kang matatakbuhan. Ang Sacred King Feather Spirit ay nag-alinlangan sandali bago sinabi. Matagal na nilang hinabol ang mga ito. Kung susuko sila ngayon, magiging biro sila. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa paggawa nito. Malamig ang tono ni Zhao Feng habang naglalabas siya ng layuning pumatay. Shua! Isang maitim na pilak na busog at isang madilim na gintong arrow ang lumitaw sa mga kamay ni Zhao Feng. Weng! Inilagay ni Zhao Feng ang replica na God-slaying arrow sa skylocking bow at binawi ang bowstring. Isang nakakatakot na madilim na gintong liwanag ang kumalat sa hangin habang nabuo ang imahe ng 100 yarda ang haba. Isang kapangyarihang nakatuon sa kaluluwa ang agad na bumagsak sa 7 eksperto sa Mystic Light Realm. God-slaying arrow. Natakot si Sacred King Feather Spirit nang makita niyang inilabas ni Zhao Feng ang arrow na iyon. Agad na huminto ang 3 Sacred Kings habang nanginginig ang kanilang mga puso. Ang ilan sa mga mahihinang Sacred Lords ay nadama na parang sinaksak ang kanilang mga kaluluwa, at nagsimula silang makaramdam ng sakit. Nanlambot ang kanilang mga binti, at ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot nang marinig nila ang Sacred King Feather Spirit na nagsabi ng mga salitang God-slaying arrow.